Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Blessed New Year, everyone. Amen. Every next time, pag dating punta ka rito, mapunta na ito. Amen. You believe that God is working in the midst of His people. No? Kailangan lang natin our hearts. Sabi niya nung awit kanina, with cleanliness in our hearts. Diba? Kailangan malinis na puso. Amen? Tayo po yung manalangin. Urabasik, yarababasulurusuko. Dakilang Ama, marami pong salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Lord God sa buhay ng bawat isa. Salamat Lord sa iglesia, sa Tel Aviv, Panginoon. Lord, pagpalain ng iglesyang ito. Salamat o Diyos sa bawat isa, sa mga leaders. Lord, even si Pastor G, wala pa dito Lord sa Israel. But we pray Father God to be with here Lord God, even Lord God, in the darkest hour, in the Lord God, in our suffering. Lord, we always come to you, Lord, with humility in our hearts, Father. Lord, we thank you so much for tonight, Lord, as we, we preach this word, Father God. Anoint your words, Father God. Anoint your servant, Lord. Hide me from the shadow of your wings, Lord God. Hide me from the cross, O God. Father, we thank you, Lord God, that no one can see me but the cross, Jesus. Father, we thank you, Lord. Anoint your people tonight, Lord, that the Lord, penetrate your words tonight, Lord. God, deep in their hearts, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo sila, Lord. Hindi lang kami, Panginoon, Lord God, na ningas kubon, Panginoon. But we, Lord God, we commit our lives to you, Father, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. Pagpalain mo ang mensahe mo, Lord, sa gabing ito. We give you back all the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang title ng aking is Trusting God in Prayer. Do you believe that God will work in us in the midst of prayer? Diba? Kaya we are all, tayo po ay mga product ng prayers. No? Kaya we need ourselves to come to the Lord na talagang full of gratitude, no? Yung mapasalamat sa harapan ng Diyos. At God will answer our prayers. Ang ating passage tonight is sa Psalms chapter 20 verse 1 to 9. Binasa natin kanina. Ito po yung ni David, di ba? Kanina nakasabi doon na ito po ay Psalms ni David, no? Na ang nag-direct nito ay si David. Ang nito, ang mensahe, sabi niya, may the Lord answer you when you are in distress. During that time, si David po ay haharap siya ng mga battle. No? Alam po natin na that's literal na mga gera ang hinaharap. Na dito nakikita po natin na sabi niya dito, Israel is ready for battle. Sabi niya dito, the day of trouble has come. Preparing their banners are order for was. But while pagans trust in chariots and horses, God's people trust in His name. Kung yung mga pagano daw ay nagtitiwala sa mga chariots, sa mga sandata, but sabi niya, ang Israel daw, they believe na yung God ng Israel ay ang magpatagumpay sa kanila. Even the storm, sabi niya dito, even the storm, sabi niya, God answers, sabi nga ni David, sabi niya, we go up to the temple in their troops where the king offer his sacrifice. Israel is blessed for battle only when spiritual preparation and completed can be opposing heroines and gain. Alam mo, we need to prepare ourselves. We need to prepare our hearts, sabi niya dito. Sabi niya, except if you are prepared spiritually. Except if you are prepared spiritually. Kasi sometimes na hindi tayo prepared sa mga battle natin. Kaya pagka may haharap po tayo, meron na, thank you. Salamat. Ang sa ito? Thank you. Na makikita po natin na sa mga battle na hinaharap ni David, wala siyang ibang pinagkatiwalaan kundi ang Lord. Dahil sabi nga niya dito, when spiritual preparation is completed, can be opposing forces to join. Sabi niya dito is completed, di ba? Dapat complete ang ating trust sa Lord. Amen? Sabi nga niya dito is,
the victories belongs to the Lord, sabi niya. Kaya nga, kung makita po natin dito, kung paano yung war, paano yung laban ni David, bakit siya nagtagumpay? May secret. Ang secret niya is to trust God and to rely on God. Not rely his chariot, not rely lahat ng kanyang mga weapons o sa kanyang mga tauhan, but he relies sa Lord, the God of Israel. Amen? Sabi niya dito, David's pray for victory in their oncoming battles. Nakita naman natin kung tayo po ay nagbabasa ng Old Testament, every time, lalo na doon sa Samuel, 1 Samuel, na pagka pupunta sila sa battle, dapat nag-ask muna si David. Parang tayo din. Supposed to be, we have lots of battles. Marami tayong mga laban, spiritual, physical, mental na mga laban. Sometimes yung mga laban natin na sa mga isipan natin, sa puso po natin. But we can conquer sa battle na yan kung meron kang trust sa Panginoon. Kaya nga sabi niya dito na some of them, sabi niya, may the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you. Ito yung prayer ni David. Ipinagpipray siya ng kanyang ng community bago sila lalaban. Pero si David dito is talagang nag-aas siya sa Panginoon. Nagko-consult siya sa Lord bago siya lumaban. Tayo kaya, nagko-consult ba tayo sa Panginoon bago tayo harapin yung mga bagay o kung ano man ang ating mga gagawin sa ating mga buhay? O parang parang ikaw ang pinakamalakas o parang ikaw yung magaling kaysa sa God. Diba? Kaya palpak tayo. Marami tayong palpak dahil bakit? Hindi tayo talaga nag-trust sa Panginoon, kundi we trust our capacity, ability, we trust our own. Especially pagka may pera. We know, alam ko na lahat tayo, walang mahirap sa Israel. Pagka ikaw dito ay mahirap ka, kawawa mo na. Diba? Walang mahirap dito dahil may sahod ka monthly. Diba? Pero, pagka dumating yung mga situation ng mga problems, baka pag halimbawa may kailangan sa Pilipinas, tatawag ka. Dapat tumawag muna, we will call upon the Lord. Diba? Anong sabi ni Jeremiah 33:3? Tatawag ako sa Panginoon, call unto me and I will answer thee and I will assure thee the great and mighty things. Ipapakita ng Lord sa atin. Kaya nga dito si David kiniklaim niya. Sabi niya dito na God will provide our victory. Ipo-provide ni God ang victory ng Israel sa war. This is literal war. Literal ito, na may sandata, patayan talaga ito physically. Diba? Kung titingnan natin sa ating mga buhay, wala tayo, hindi physical ang ating labanan. Spiritual. Kaya dapat intact ka with the cleanliness of our hearts. Kasi sabi nga natin, cleanliness in our hearts. Kasi kung ang puso natin madumi sa harapan ng Lord, kanino katatawag? Diba? Kaya sabi niya dito, sa lahat daw, sa maraming circumstances na hinarap ni David, sabi niya, God help him. Sabi niya, si David ay talagang andoon yung pag-trust niya sa Panginoon. Tapos sabi niya dito, sabi niya, answer me. Ano sabi niya answer me. Lord, sagutin mo po ako, Panginoon. Sabi niya, may the Lord answer you. May the Lord answer me when you are in distress. Diba? Depressed ka na, distress ka na, anxiety, sa mga problems na yung hinaharap. Pero si David, sabi niya, yan ang prayer niya. We pray that the Lord will answer you in times of trouble. May the God of Jacob protect you. Sabi niya dito. Kaya nga, kung ating ilagay yung trust natin doon sa ating pananampalataya, doon sa Panginoong Hesukristo, God will answer us. But meron sinabi ang Lord with the cleanliness in our hearts. Kaya sometimes confused tayo, sometimes hindi tayo makakalapit sa Panginoon because of us. Kasi
Marami ako na sabi nga nila, tatanggapin pa kaya ako ng Panginoon? Nakakaya naman sa Panginoon. Diba? Tatanggapin tayo kung lalapit tayo. Pero, don't mock God, don't make a joke to God. Para bang, lalapit ka, di ba? Lalapit tayo, nag-ask tayo ng forgiveness. Tapos babalikan mo na. Parang yung aso ba? Sinuka na, ibabalikan pa rin. Di ba? Dapat hindi na, with cleanliness in our hearts. Sabi nga niya dito, Lord, save the King, answer when we are called for help. Sagutin mo kayo, Panginoon, kung nag-ask kami ng tulong sa iyo. Sabi nga niya, God promises to answer when I call upon Him. Answer us, Lord. Pero ang inaano dito ni Lord is, yung kailangan nga talaga, yung ating puso na ma-mold. Talagang minumold di tayo ng Panginoon. Di ba? Minumold tayo ng tulo ng Panginoon. It depends us to answer sa molding ng Lord sa ating mga buhay. Kasi mahirap lumapit sa Panginoon kung ang ating mga puso ay napakalayo sa Panginoon. At mahirap lumapit sa Panginoon kung ang ating mga puso ay tigib ng mga bagay, nakapokus tayo sa bagay sa mundo ito. Sabi niya dito, protect me. Sabi niya doon sa 1, di ba? Sabi niya, the sounds from the general calls for answer to specific type of answer. Di ba? Iba-iba, di ba? Pag walang mali sa prayer, but it depends ang sagot ng Lord. Di ba? Walang mali sa prayer. God will answer. Iba-iba ang pagsagot ng Panginoon. Di ba? It depends sa puso mo. Kasi sometimes yung nakahadlang sa atin, sabi nga diyan, di ba? Sabi niya, dahil sa iyong kasalanan, hindi ko marinig ang inyong mga dalangin. Kaya nga, di ba, bago tayo mag-pray, Lord, patawarin mo muna ako, linisin mo muna ang puso ko, Panginoon, bago ako dudulog sa inyo. Kasi nakalipin yun sa puso natin. Kaya pang sa struggle tayo sa atin, kasi yung mga puso po natin. Kasi ang gusto ng Lord, kasi yung heart natin talaga. Kasi ang maraming tao bibigay lang sa Panginoon, 75%, 99%, hindi pa rin 100%. Kung gusto mo, God will answer you, give it 100%. Offer to the Lord. Kasi ang Panginoon ayaw niya ng partial. Ayaw. They don't need partial. Sabi ng Lord, I need whole of your heart. Diba? Kaya nga paminsan, dyan tayo struggle sa ating mga buhay kasi na-struggle tayo kasi hindi natin maibigay. Sabi nga dyan, yung protection, sabi niya, God established immediately. Established niya, even the day of trouble, even the day of distress and pressure sa ating mga buhay, God is always answering us. Kaso nga lang tayo ang may problema. Kaya paminsan hindi ng Diyos marinig ang ating mga dalangin dahil sa atin. Sabi niya dito, even in the terrible time, sabi niya dito, si David, sabi niya, talagang nagsusumamo siya sa Panginoon. Alam natin na si David hindi siya perfect. Pero noong humingi siya sa Panginoon, nag-ask siya ng forgiveness sa Panginoon 100%. Talagang pinatawad siya ng Panginoon, nagbalik loob siya. Kaya sabi niya, Panginoon, huwag niyo pong alisin ang Espiritu sa akin. Diba yung ang prayer ni David? Kasi doon yung kanyang fall down noon kay Bathsheba dahil natakot siya. Diba? Kaya siya nagkaroon. Pero tingnan niyo kung ano yung consequence na nangyayari. Kaya, pareho tayo. Kaya ang gusto ng Diyos sa ating mga puso is a clean heart. Di ba malinis na puso? Kasi, alam mo, you will reap also the consequence. Hindi lang kaya ikaw. Makasama pa yung family mo. Di ba? Kaya it depends. Nasa atin yun. Kasi paminsan, ang salita talaga ng Panginoon ay sharpen like a two-edged sword that can penetrate our hearts, our mind, our whole being. Kaya nga,
through the Word of God. The Word of God only na siya ang mag-change ng ating mga buhay. Wala pong ibang makapag-change ng life natin. Di ba? Sabi niya, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Every time that you hear the Word of God, nagkakaroon ka ng bagong pananaw, bagong changes ng life mo. Nagkaroon ka ng bagong commitment sa Panginoon. Alam niyo ba na ang Lord, ayaw ng Lord ng involvement? Gusto niya commitment sa Lord. Commitment and prayer. Ayaw niya ng, kasi different yun ha, ang involvement sa commitment. Ang involved, pwede lang ako, sige, parang feel ko ngayon, ako mag-back up ko ngayon lang. Pero wala kang commitment. Ang commitment, no matter what happen, you will commit your life. Si David, kinumit niya ang buhay niya sa prayer. Amen? Help me, sabi niya. May He send you help from the sanctuary and sustain you from Zion. Sabi niya, Panginoon, ang tulong ko, Panginoon, ay nagmula sa inyo, Panginoon. I-sustain niyo ako from Zion, sabi niya. Kasi, di ba, bakit sinabi nila na Zion? Kasi doon yung dwelling place ng Lord. Pero sa atin ngayon, ang dwelling place na sa atin, because the Holy Spirit is with us. Ang Holy Spirit ay nasa ating mga buhay. Mula nung tinanggap natin si Jesus Christ na Lord and Savior, ang Holy Spirit andyan na sa atin. Kaya di ba pag nagkasala ka, convicted ka, parang nakakahiya sa Lord. Lord, nakakahiya sa inyo. Kaya nga sabi niya dito sabi niya dito, help me. Ganon si David, na Lord, help me. I will face the battle. Ang battle na ito ay ang kalaban nila, alam naman natin noon, ang kalaban nila ay marami. Pero hindi siya natitinag. Pero di ba, nung nagkasala si David, di ba, ang daming namatay sa 1 Samuel, 30,000 kaagad ang namatay. Kahit dala pa niya yung Ark of the Covenant. Parang props, ganyan tayo sometimes. We have our props. May mga props tayo na parang susuhulan natin si Lord. Hindi natin masusuhulan. Remember that? Hindi tayo pwedeng magsuhol sa Panginoon. God, ang Panginoon, always nakikita yung motibo ng iyong puso. Kasi hindi tayo pwedeng mag-prop sa Lord. No one can hide in the presence of God. Kita ni Lord ang ating mga puso. Kaya hindi walang props sa Panginoon. Sila ni David noon ang ipaglaban. Dahil sa kasalanan ni David, di ba? 30,000 kagad nasa way sa kanila. Nagdala sila ng props, yung Ark of the Covenant. Akala siguro nila. Yes, it's the dwelling of God, but hindi yun pwede mong ipagmamalaki. Gaya sa atin, hindi natin pwede ipagmalaki. Lord, tithers naman ako. Hindi kailangan ng Lord yan. Si Lord ang may-ari ng buong mundo. Amen. Remember na si Lord ang may-ari ng buong mundo. Bakit tayo tinuruan ng tithing? To obedience of the Word of God. Para ka lang mag-submit sa authority ng Lord. Hindi ka para ma-place mo ang tao. No one can place. No one can place God. Pwede mo ma-place ang tao, but no one can place God. Dahil God is always looking the motives of your heart. Amen? Kaya nga dito sinasabi niya, di ba? Sometimes, di ba, may example siya dito na kung ano yung ministry mo, dapat pagyamanin mo yun. Halimbawa, dito in example, pag plumber ka, di ba dapat magaling ka doon sa plumber? Kung seniors ka, dapat magaling ka doon. Pagyamanin mo yun. Kung saan ka nilagay ng Lord. Di ba? Kung ano yung assignment. Kaya nga si David, dito natin makita na si David talaga yung dedikasyon niya sa Panginoon. Sabi niya dito, and my God will supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Diba? Philippians 4:19. Ang lahat, sabi niya dito, isusupply ng Lord ang ating mga pangangailangan. That's why we need to trust God in prayer. For this year, 2026, ano yung mga prayer natin?
Ano yung priority ng prayers natin? Lord, gusto ko magkabahay, gusto ko, Lord, ang ganito, yung airport, yung aeroplano, whatsoever, Lord God. Yan ba ang mga priorities niyo? Dapat ang priority nila, Lord, send more people to the church. Lord, give me, Lord, more compassion to my heart to bring people. Alam mo, pag nung gabi, ang prayer ko talaga, Lord, yung evangelism, mag-widespread pa, Panginoon, sa way. Nabigyan mo, Lord, kami lahat ng desire, yung compassionate heart to bring people to the Lord. Kasi alam mo, pagdating natin kay Lord, yun lang i-present mo. Hindi ka naman magpe-present na, Lord, dami-dami kong kayamanan, Lord, sa Pilipinas, dami kong mga na-achieve, Lord. Tandaan natin kung anong meron tayo, papadaanin niya ng Lord sa apoy. Ipopurify ng Lord. Kaya ang pinakamahalaga sa atin sa pagsiserve natin sa Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ang tao hindi, all these things shall be added. Yun ang gusto ng tao. Diba? Diba? Hindi tayo lahat tayo ganun. Pero sabi ng seek the kingdom of God. You are belong to the kingdom. Tapos sabi niya dito is righteousness of God. Dapat mamuhay ka ng katuwiran sa harapan ng Diyos. Tapos sabi niya dito, sustain. Sabi niya, isustain mo ako. Sustain me, Lord. Isustain mo ako, Panginoon, pagdating sa mga battles, pagdating, Panginoon, sa mga situation. Sabi niya, help me from the sanctuary and sustain me, O God. Ito yung prayer ni David parati. Just help in times of need and sustain and support me, Lord. I depend you, Lord. Sabi niya dito. Kaya we need to trust in action. Sabi ko nga kanina, Sister Bibi, habang naglalakad kami, na very talaga ako pagdating yung compassion ko sa tao. Sabi ko, Sister Baby, dapat talaga mag-evangelize tayo dito. Ang dami itong mga tao, tingnan mo. Kung sila naglalakad para silang, akala mo lang happy ang kanilang mga mukha, pero deep in their hearts, there's something wrong. Alam mo, yun talaga ang weakness ko sa buhay, yung karoon ako ng compassion sa mga tao. Kanina nag-pray kami sa Shirot bago kami umalis sa dito. Sabi ko, Lord, itong mga tao dito na kasama namin, mga kasama namin, ilan kaya dito ang may Jesus? Kahit everyday mag-travel ako sa bus, tinatanong ko ang sarili ko, Lord, itong mga kasama ko sa bus, ilan kaya dito ang may Jesus na totoo sa puso nila? Kaya we need to pray. Mag-pray ka. Lord, sino kaya, Panginoon, ang aking sharan ngayong year na ito? Sino kaya, Lord, na madala ko ma-share ko? At huwag dapat tayong panghinaan ng Lord na discourage. Tayo kasi ganyan, na-discourage ka agad tayo pag i-turn down tayo. No. Dapat ang mga anak ng Diyos hindi ma-discourage kung ikaw ay you are rooted by the Word of God, you are rooted in prayer, hindi ka dapat ma-discourage. Dapat sa 2026, mag-elevate na kayo. Na ilagay niyo yung passion sa inyong heart. Masaya ba kayo na kayo lang pupunta ng langit? Dapat hindi kayo masaya. Ako hindi ako masaya. Na ako pupunta ng langit, ang dami palang mapiperis. Diba? Kaya dapat yung prayer natin. Bakbakan natin ng prayer, but with action. Pray kayo naman ng pray. Nakaupo lang naman kayo. Dapat kayo pag nag-pray tayo na nag-pray, go out and look out somewhere, anywhere. Look out. Diba? Hindi pwedeng pray ka lang ng pray. Fasting tayo ng fasting. Sige tayo pray na tayo pray. Pero hindi naman kayo nalabas. Hindi naman kayo nag-reach out. Kaya dapat ilagay talaga natin sa mga puso natin, maging compassionate tayo. Amen? Kaya nga sabi niya dito, sabi niya number 5, remember me. Sabi sa train. Buti pa ang bata nag-worship. May He remember
remember all your sacrifices and accept your burnt offerings. Sabi ng Diyos, sabi ni David, sabi niya, we remember you, all of your sacrifices and accept your burnt offerings. Kahit anong i-offer natin kay Lord, kung ang puso naman natin ay punong-puno ng garbage, sayang yan. Kaya bago tayo ipa-fix muna natin ang puso natin sa Lord. Lord, i-fix mo talaga, Lord, ang puso. For this year, 2026, Lord, gusto ko talaga, Panginoon, na ma-fix ang buhay ko, ma-fix ang heart ko, Panginoon. Hindi naman on the spot, yung process. Kaso nga lang, medyo sometimes, ang God pa minsan pag naghubog sa at nag-mold sa atin ang Diyos, medyo masakit. Lalo pag isusoko mo, slowly and slowly. Kag kanina may nakasabay ako na dating nakaplat sa akin, dito sabi ko, makinig ka. Kasi baka, huli ko ng ano sa iyo ito, paalala. Sabi niya, opo, te, matagal po ito, pag ito nakita ko ito talaga pinapalo-up ko. Paminsan pinagtataguan na ako. Pagka nakita ako, hindi na kasi alam niya na ano ko siya. Kasi alam mo pa minsan, ako tapos, may naglalakad ako minsan tapos may naalala ako, nagpe-pray ako. Kahit naglalakad ako o nag-speaking in tongues ako. Sabi niya, David came to his situation with long history of worship to God. Kita naman natin si David kung paano siya mag-worship, di ba? Kahit si Michal, kaya nga hindi siya nagkaanak dahil na-curse siya. Dahil si David magkahubo-hubo na siya sa dance to the Lord. Di ba? Di ba yung kanyang worship talaga sa Panginoon? Kaya nga sabi niya dito, remember me. Remember me. Remember all your sacrifice and accept your burnt offerings. Di ba? Yung mga offerings natin sa Panginoon. Kaya dito, nakikita po natin kung paano ng Lord minold. Even sabi niya, remember that the relationship now that David needed God's help. Di ba? Kahit sa ating family, mga anak niyo, asawa niyo, yung inyong relationship. Ipagpipray mo yung mga relationship, yung paano, prayer. Kaya nga, prayer is the powerful weapon sa buhay po natin. Kaya nga kailangan mag-build up tayo ng sanctuary of prayer. I-build up natin yung sanctuary of prayer. Aywan ko sa iyo kung anong way kayo nagpe-pray. Ako yung kawaromitulo mo, sabi ko, pray na tayo, Lord muna tayo dito. Kailangan mag-build up tayo ng prayer. I pray for this 2026 na ang Lord ay talagang masustain. Ang Lord talaga ay talagang tuturuan tayo lahat how to pray and action. Kasi si David, nag-pray siya pero may action siya ginawa. Amen? Tapos sabi niya dito, fulfill me. Sabi niya, i-fulfill mo, Lord. May He give you what your heart desire and fulfill your whole purpose. Ano yung heart desire natin for 2026? Magpayaman ba? Good. Very good yan. Sa akin, very good yan magpayaman. Pero dapat may more than pa doon. Kasi bakit? Gusto ko kayong yumaman. Para makahayo kayo, marami kayong pera. Yun ang purpose. Sabi niya, may He give you what your heart desire and fulfill your whole purpose. God doesn't just want to give to me, make me happy. He gives so that He can fulfill, sabi niya. Binigyan tayo ng Lord para ma-fulfill ng God sa ating mga buhay kung ano yung dapat nating gagawin. Kaya yung prayer natin, dapat tayo, kung mag-pray ka, dapat with action. Hindi tayo pwedeng mag-pray na, pray ka lang ng pray dyan, tapos wala ka namang ginawa. Hindi lalapit yun. Diba? Ang pananampalataya daw walang gawa, patay. Ay, patay. Diba? Patay talaga. Kaya nga sabi niya, kailangan, sabi niya, God, sabi niya, I can raise a banner of hope in God's name. Sabi niya, pwede niya, itataas niya yung banner.
Ano yung banner natin? The banner of trusting God in prayer. Diba? Trusting God in prayer. Kaya nga tinuturuan tayo ng ano yung pag sinabing trust? Yung pagtitiwala. Parang dyan sa upuan, example, Sister Janet, dyan siya, umupo siya dyan sa upuan na yan, inupuan nyo, kasi nag-trust kayo na kaya kayong ikikere ng upuan. Hindi naman kayo upo dyan kung hindi kayo, hindi kayang buhatin kayo ng upuan na yan. Dapat gano'n, we put our 100% trust to the Lord. Pag nag-pray tayo. Kaya nga kailangan, sabi ko, so build up the sanctuary of prayer sa ating mga buhay. Kaya nga sabi niya dito, sabi niya, lift me, Lord. Lord, itaas mo ako, Panginoon. Let us shout for joy and your victory and lift the banners in the name of our God. May Yahweh fulfill our request. I-fulfill lang daw ni Yahweh ang request. Sabi niya, kung yung lahat ay itataas natin sa Panginoon according to His purpose, according to His will. May nagtanong sa akin. Sabi niya, okay lang ba? Tiglo na, tumaya ako ng loto. Ha? Sabi niya kasi pag nanalo ako naman, why. Ginawa mo pa ang Diyos na, ginawa pa ang Diyos sa sugarol. Diba? Sabi ni Pastor Ferdy dati, sabi niya, kaya niyo si Lord na, sabi niya, Lord, inuman tayo, Lord. Lord, sugal tayo dito. Kasi sabi nila, okay lang daw na makikisama, nakikipag-compro. Kaya natin sabihin na, Lord, magsugal tayo dito, Lord. Shot tayo dito, Lord. Diba? Dapat sa 2026, dapat maiba na yung pananaw natin. Maiba na yung ating mga desire sa heart natin na, Lord, 2026 na, baka darating ka na sa susunod na buwan. Paano kaya ako haharap sa iyo, Panginoon? Diba? Nabalitaan ko, meron ata namatay. Saan ba dito ba yun? Saan ba yun? May namatay daw eh. May kuninto sila. Sabi ko, na paminsan, nakakayanig, di ba? Parang, ako po, nakakatakot naman. Di ba? Di ba? Kaya nga sabi ko parati, dapat prepare tayo. Kasi sabi nga, lahat tayo may tanim. Lahat tayo, akala nyo, ako lang, at si Pastor Alan, kasi kami ay ganun, may mga maintenance at meron kaming mga heart problem. Lahat tayo may tanim. Kaya we need to prepare ourselves. Tapos sabi niya dito, His answer don't take long and conquered on the day we can. Yung mga answer natin in the days, yung lahat, sabi niya dito, is talagang andoon yung kasagutan ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, stand firm. Sabi niya, kailangan tumayo kayo sa iyong pananampalataya. Stand firm in the presence of God. Dapat sabi niya dito, hindi daw tayo dapat makulaps. Sabi niya dito, kailangan full of energy tayo before we come to the Lord. Kaya nga sabi nga niya dito, Lord, give victory to the King. May the answer us on the day of trouble. Ito yung prayer ni David. Ito ang prayer ng kanyang mga congregation. Pinagpipray nila, nasabi nila nung gira na pupuntahan ni David, sabi nila, Lord, give victory to the King. Lord, give me victory for the year 2026, Lord. Lord, kung paano ako nagtagumpay noong 2025, Lord, give me more victory this coming year. The year to come. Pero it depends sa inyo. Kaya yung dapat nag-e-elevate na yung ating prayer. No? Hindi na tayo kindergarten na nagpe-pray. Lord, gusto ko niyan, Lord. Lord, order ka ng order. Ang dami mong less sa Panginoon. Lord, gusto ko ganito, gusto ko ganito. Dapat priority sa listahan natin. Lord, gusto ko, Lord, yung kalooban mo, Lord. Saan mo ba ako dadalhin this year? Lord, sino kaya ngayong year na ito ang masyaran ko? Na masyaran ko talaga, Lord. Dapat ganun. Kasi
we are getting nearer and nearer sa line. We are getting nearer and nearer. Dadagdagan na naman ang edad natin, di ba? Madadagdagan na naman ang edad natin. Kailangan naman mag-remain ka noon 25 ka, ngayon 25 ka pa rin na darating, di ba? Hindi naman, di ba? Nadadagdagan ang edad natin. Dapat pag nadadagdagan ang edad natin, nadadagdagan din ang ating desire for the kingdom of God. Amen? Kaya ito yung ano ko sa inyo, nasa year na ito. Dapat mag-elevate tayo. Ano yung priority ng mga prayers natin? Kasi alam ko naman, mayaman na kayo, pinagpapala na kayo ng Lord. Huwag na masyado, Lord, alam ko pinagpapala mo na ako, Panginoon. Lord, gusto kong priority ko na makashare ako, Lord, ng mga tao, makapagdala ako sa iyong paanan, Panginoon. Lord, give me one person, Panginoon. Kaya share lang kayo ng share. Pray kayo ng pray, share ng share. Huwag kayong ma-discourage. Na turn down kayo, huwag kayong ma-discourage. Dapat magkaroon katuloy na malip up yung soul mo na, di-discourage ako, damor ako ngayon. Amen. Ako iba ako, pag tinurn down ako, mas lalo ang challenge sa akin. Excited ako sa darating. Kaya sabi niya, we can trust God out to remove all crises and difficulties. Minsan, marami akong narinig, Lord, sana Lord, alisin mo naman ito. Hindi yan alisin ng Lord, kasi ano yan, spices ng buhay natin, yung mga difficulties ng buhay, suffering, hindi alisin yan, kasi kasama talaga natin. Kasi kung inalis, dapat si Jesus Christ, hindi na dati nagsuffer. Kasama. If you want to follow me, take up your cross and follow me. Diba? May mga cross tayo. Sabi niya, we can trust God out to remove all crises and difficulties from our lives. Crises and difficulties from our lives, but to bring us through them. And sabi niya dito, and achieve His purpose in our lives as well. Dapat yung purpose ng life natin, ma-achieve natin lahat. Amen? Dapat sa year 2026 yung desire natin, more on more yung intense natin ng prayer, build the sanctuary in your lives sa prayer, word of God. Kailangan. Nag-ano ba kayo ng reading ng whole year dito? Kasi kami sa Jerusalem, start na naman kami ng Genesis, natapos na naman ang Revelation, start na naman kami. Dapat ganun. Nasa Acts kami. Dapat ganun, everyday, mayroong magbabasa tayo. No? Kasi through sa word na binabasa natin, yun ang mag-guide sa atin. Kasi kung sinabi mong Kristiyano ka, tapos wala kang prayer life, wala kang word life, do you think you are a Christian? Ask yourselves. Sabi nga, dapat daw, narinig ko, sabi niya sa isang preaching, sabi niya, dapat ngayon pa lang, tanungin mo na sa Lord, Lord, ano bang mga kasalanan ko na nagawa? Lord, ano ba yung dapat kong gagawin? Tatanungin na daw natin sa Panginoon. Diba? Kaya nga this year, I challenge each of you. I pray na next time talagang on fire na kayo sa pag-share ng gospel. Bakit ko kayo challenge? Kasi dapat puno na ito. Yeah, dapat. Or marami na kayong nasyaran. Sabi ko nga, hayaan nyo, pray lang kayo ng pray lang kayo ng pray. Pag-pray, tapos share din kayo ng share. Hayaan nyo lang na mag-share kayo ng mag-share kasi there is harvest time. Pero kung wala kayong nasyaran, anong i-harvest nyo? Wala kayong pinag-pray. Yung pala ka-flatmate mo na, hindi mo ma-sharean. Dapat sharean po natin. Amen? Tayo po ay tumayo. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Ora basiki rababasundoro soko yamamasiki. Kura babakara basiki rababasundoro soko yamamasiki rababakala radasidi rabasundoro soko. Miyabakan sandarasidi kadarabasoko laranasiki rababa. Salamat po Panginoon. Salamat, Lord God. Lord, we trust in you, Lord God, through prayer.
We know, Father God, that you answer our prayer, Panginoon. Lord, like King David, Panginoon, bago siya pumunta ng battle, Panginoon, Lord God, talagang dumulog muna siya sa inyo, Lord God. Lord, nanalo siya, Panginoon, sa mga labanan, O Diyos, dahil sa kanyang trust sa inyo, Panginoon. Lord, ganun din kami, Panginoon, ang aming panalangin, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, na patuloy mo, Panginoon, Lord, na we can build, Lord, sanctuary, Lord, in our lives through prayer, Father God. And we pray, Father God, Lord, na Ikaw, O Diyos, for this year, 2026, Panginoon, Lord, maging intense ang aming mga buhay sa prayer life, Panginoon, sa fasting, Lord God, Lord, sa aming pagsishare ng gospel, Panginoon, Lord God. Sabi mo nga, Panginoon, look at these people. They are like, they are walking like a zombies. Panginoon, sinabi mo sa amin, paano na lang ito? Nawawala na sila ng pag-asa. Where are you? Yun ang tanong sa atin ng Panginoon. Kaya, Father God, we thank you so much, Father God. Lord, give us, Lord, boldness to share the gospel. Open, Lord God. Anoint our lips, Father God. Lord, mold us, Father God, na ikaw din po, Panginoon, Lord God, ang ma-center ng aming year na ito. Lord, ano mang mga pinaplano namin, Lord God, dapat, Panginoon, yung plan na yan, Panginoon, ikaw number 1 ang plano namin, O Diyos. We pray, Father God, na tulungan mo kami ma-elevate ang aming mga prayer life, words life, Panginoon. Ma-elevate kami, Panginoon, Lord, to draw closer to you, Father. Lord, we thank you so much, Father God, na bigyan mo talaga kami po, Panginoon, Lord God. Lord, ng more desire, Lord, in prayer. More desire to fast, Lord God. Panginoon, salamat po, ikaw nakakita, Lord, sa puso ng bawat isa sa gabing ito. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Lord, gusto namin ikaw ang ma-center ng life namin. Lord, gusto namin, Panginoon, ikaw talaga, Lord, ang mag-replace. But Lord, help us, Panginoon, to win the battle, O God. Help us, Lord, na manalo kami, Panginoon. Because, Lord, you conquered the grave already, God. Lord, salamat, Panginoon, sinabi mo sa huli, Panginoon nga, it is finished, it is done in the cross of Calvary. Kaya, Father God, natapos na po. Kaya, Panginoon, salamat. Salamat, Lord, dahil kami lahat magtatagumpay, Lord. We pray, Lord, every chair sa church dito, Panginoon, Lord God, lagyan mo ng kaluluwa, Panginoon, padalhan mo, Panginoon, mga tao magsamba, Panginoon. Lord God, gamitin mong sanctuary, kanlungan, Panginoon, ang lugar na ito, Panginoon, sa mga distress, mga nagkaroon ng anxiety, Panginoon. Salamat po, Diyos. Lord, in-offer ko lahat, Panginoon, ang iglesia ito sa inyo, ang bawat isa, Panginoon. Father, we thank you, we honor you, we glorify you, we exalt you tonight, Father God, as we come closer to you, Panginoon. Give us, Lord God, a spirit, Lord God, na talaga, Panginoon, boldness sa inyo, Panginoon. Panginoon, tomorrow, Lord, we're going to trip, Lord God. We pray, Father God, for mga unbelievers na kasama namin. Lord, touch the heart, Lord. Anoint, Lord, the servant that you're using tomorrow, Lord, to share the gospel, Panginoon. Anoint mo ang kanyang bibig, Panginoon. Ang kanyang, Lord God, na ang lahat ng masasabihin niya, Lord, na ma-receive nila. Pray, Father God, sa Jerusalem, even sa Tel Aviv. We pray, Lord God, sa group, Lord, ni Cielo, Panginoon, Lord God. Father, we pray, Panginoon, na patuloy, Panginoon, Lord God, i-touch mo ang kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, that we can build the sanctuary of prayer, Panginoon. We give you glory, honor, praises, adoration, and thanksgiving belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen.